Ito ang ikatlong bahagi ng Mirai Nikki Recap. Kung di mo pa napanood ang naunang mga bahagi, may link sa description at comments. Simulan na natin ang video. Pagkatapos ng 1 oras sa bus, nakarating sila at nagpahinga. Kumuha si Yuno ng cola at binigay kay Yuki. Pumunta si Aki sa bahay ni Yuki pero wala siya. Nakipagkita siya kay Nishijima at ipinaliwanag ang sitwasyon. Kilala na ni Nishijima si Aki at may tiwala siya rito. Ibinahagi niya ang impormasyong nakita sa diary ni Kiss. Nakasulat doon lahat tungkol sa laro ng kaligtasan, kasama ang mga panuntunan, bilang ng mga manlalaro at mga pagkakakilanlan. Nabanggit din kung paano na-target si Yuki ng bawat may-ari ng diary. Malaki ang posibilidad na mapigilan nila ang mga insidente sa hinaharap. Alam ni Nishijima na pareho silang patungo sa bundok, pero hindi eksakto ang lokasyon. Matapos isipin ang ruta ng bus ni Yuno, nakuha ni Aki ang palatandaan. Kinabukasan, kasama ang iba, nakipagkita siya kay Nishijima sa bayan. Hinala niya doon sila nagtatago. Nagpakilala si Nishijima bilang pulis at binanggit si Yuki na hawak ni Yuno. Lahat ay nagtanong kung bakit. Hindi lahat ibinunyag ni Nishijima. Sinabi niyang hunch ito ni Aki. Pagkatapos imbestigahan ang bahay ni Yuno, humingi siya ng tulong sa paghahanap. Kung gagamit siya ng pulis, maaalerto si Yuno at tatakas. Sinimulan nilang hanapin ang bayan. Pinili ni Aki ang bayang ito dahil ayon sa ruta ni Yuno at Yuki, inabandona ito. Mas madali para kay Yuno na itago si Yuki nang walang saksi. Kailangan nila ng tubig at kuryente, kaya naghanap sila ng mga hotel na meron pa. Habang naghahanap sa mga hotel, nakatagpo sila ng mga bitag ni Yuno. Nakatanggap si Aki ng tawag mula kay Nishijima tungkol sa hotel ng pamilya ni Yuno. Nakatanggap si Hinata ng text mula kay Yuki na humihingi ng tulong. Agad siyang pumunta sa lokasyon. Sinabi ni Mao kay Aki ang nangyari. Naghihinala si Aki dahil malalaman ni Yuno ang anumang isulat ni Yuki gamit ang diary. Iniisip niyang bitag ito at nasa panganib si Hinata. Pero nakatanggap si Mao ng mensahe mula kay Hinata na natagpuan niya si Yuki. Kahina-hinala pa rin si Aki, pero hindi siya maaaring walang gawin kaya pagdating nila sa hotel, nakita nila. Isang silid kung saan nakagapo si Yuki ay tinawagan siya ni Aki, ngunit walang tugon. Akala'y wala siyang malay, pumasok siya kasama si Mao, iniwan si Ko sa labas. Nalaman nilang dumi ito. Sa pagpasok ni Ko, biglang nagsara ang pinto at napuno ng gas ang kwarto. Lumipat ang eksena sa silid kung saan nakakulong si Yuki, nakadilat ang mata pero walang reaksyon. Pinili ni Yuno ang hotel na ito dahil ito ay sa kanyang ama, kaya may buong access siya rito, kaya niyang bantayan ang mga may-ari ng diary at pulis. Kung atakihin sila, handa siyang gugulin ang buong buhay nila magkasama. Tumingin si Aki sa kamera at sinabi kay Yuno tungkol sa 2 bungo na dala niya. Bumalik si Aki sa tahanan at nakita ang 3 bangkay sa butas. Nakapagtataka, 2 sa kanila ay walang bungo. Galit na galit si Yuno at sinigawan si Aki sa paggising sa kanyang mga magulang. Binantaan ni Aki si Yuno na palayain ang lahat, kung hindi ay ipapaalam niya sa pulis. Naaliw si Yuno sa narinig at pinutol ang tawag. Ngayon, nagsimulang mapuno ang gas ng mas mabilis kaysa dati. Si Ko ay nababaliw sa mga kamakailang pangyayari. Katulad ni Yuki, nagsimula na rin siyang gumawa ng journal. Ngayon, nakita niya ang kamatayan at sinimulang isulat ang huling mensahe. Kakaiba, nag-upgrade ang diary at tinanggap siya bilang ATA diary owner. Habang binabasa, nalaman nila ang paraan para makawala. Sumusunod sila sa utos ng diary, nagbago rin ang kinabukasan ni Yuno at Yuki. Binasa ito ni Yuno habang si Ko ay nasa silid. Bumalik ang katinuan ni Yuki, pero wala pa rin siyang lakas magsalita. Matapos inumin ang cola ni Yuno, nawalan siya ng malay. Pagkagising, sinubukan niyang lumayo pero hindi magawa dahil kay Yuno. Sinabi ni Ko na palayain lahat dahil sa tala-arawan niya, magtatagumpay siya. Kakaiba, pumayag agad si Yuno. Ibinato niya ang susi ng panel at ginamit ito ni Kao para i-unlock ang kwarto. Nakulong sina Aki at Mao. Tumalikod si Yuno, pinana siya at lumapit upang patayin. Napansin niyang napalaya si Yuki. Binawi ni Yuki ang pana at sinampal siya dahil ang diary ni Yuno ay nagsasabi ng ginawa ni Yuki. Pinasipa ni Hinata ang susi at pinalaya ang sarili. Sinimulan ni Yuki na kalasin si Hinata. Naabisuhan siya tungkol sa 3 may-ari ng diary na papunta sa hotel. Nakipagkita siya kay Aki at nakiusap si Mao kay Yuno na huwag siyang iwan mag-isa. Hindi mabubuhay nang wala siya, ngunit binigyan siya ni Yuki ng asar na tingin at umalis sa hotel.
Sinundo sila ni Nishijima, dumaan ang kotse ng tatlong may-ari ng diary na napansin si Yuki, ngunit hindi pa rin siya sumakay. Sa hotel, naghanda si Yuno upang protektahan si Yuki. Kinabukasan, nakipagkita si Yuki sa iba at nalaman na ang may-ari ng It Diary ay maaaring lumikha ng maraming subsidiary gamit ang server. Ang talaarawan, ang pagsira sa subsidiary na talaarawan ay hindi agad nagdudulot ng kamatayan. Naabisuhan si Yuki na may ibang may-ari ng talaarawan na pupunta sa kanyang tahanan sa 3 araw. Habang bumubuo ng plano sina Aki, kailangang manatili sa bahay si Yuki at makipag-usap sa radyo sa gabi. Narinig niyang may ingay sa kusina at natuklasan niyang nanay niya ito, hindi si Yuno. Bumalik si Yuno para manatili ng ilang araw. Habang kumakain ng hapunan, kakaibang tingnan ito ni Yuki. Maraming pagkain para sa dalawa. Sinabi ni Ria na para rin kay Yuno, pero pagkatapos maghanda, umalis siya. Natakot si Yuki pagkatapos ng 2 araw, kaya dinala siya sa bahay ni Kao, kasama ang mga pulis. Namangha ang lahat. Pinili ni Aki ang lugar dahil may cell tower. Kapag patay ito, hindi magagamit ang diary ng 3 may-ari ng subsidiary dahil mawawalan sila ng koneksyon sa server. Upang ibagsak sila, iniulat ng pulisya ang 3 target na lumalabag sa mansyon. Biglang namatay ang ilaw at hindi gumagana ang remote para makontrol ang cell tower. Nang makitang nasira ang plano, nagpanik si Yuki. Nagtataka kung paano malalaman ng kahit sino ang tungkol sa kanilang plano. Napansin niyang si Yuno ang nagbalik at pinutol ang kuryente para protektahan si Yuki. Walang ibang pagpipilian, inanyayahan ni Aki si Yuno pagkatapos itali ito kasama si Ko. Ang cell tower ay pinasok ni Maru at Ahi. Si Maru ay bihasa sa laban at agad pinabagsak si Nishijima. Dahil hinuhulaan ng talaarawan niya ang susunod na hakbang ng kalaban, may malaking kalamangan siya. Napagtanto nilang wala silang panalo, kaya nagtago lahat hanggang sa hindi pinagana ang cell tower. Pero sa talaarawan ni Ahi, nakuha niya ang lokasyon ng sinumang liligawan niya, kaya mabilis silang pumunta at ibinaba. Tinutulak ni Mao at hinata Yuno. Mabilis na isinara ni Yuki ang pinto bago nila sirain. Hiniling niyang pakawalan siya pero tumanggi si Yuki dahil gusto niyang magpakasal. Ikinulong siya ni Yuno at nagtaksil sa damdamin. Sinira ni Maru ang pinto, ngunit naputol ang mga talaarawan ni Maru at Ahi dahil hindi pinagana ni Aki ang door. Nagtawanan sila dahil sila rin ang may-ari ng 7th diary. Sinabi ni Yuno kay Yuki na mahal niya ito at nangako na hinding-hindi siya ikukulong. Sa wakas, nakalas ang tali at hinawakan ni Yuno si Yuki. Ang kutsilyong Maru at Ahi ay magkasintahan, kaya ang laban na ito ay para malaman kung kaninong pag-ibig ang mas malakas. Ibinato ni Ahi ang kutsilyo, ngunit hinarang ni Yuno. Pinupuri siya ni Yuki, kaya nasasabik si Yuno at hinarangan ang bawat kutsilyo. Umatras sina Maru at Ahi at dinala sina Mao at hinatas sa labas para gamutin. Biglang nagliyab ang bahay at pumasok sila bilang si Yuki. Ang tensyon ay patuloy na tumataas habang sila'y naglalaban. Ay tumatakas, nilinaw niya kay Yuno na wala pa rin siyang tiwala, ngunit hindi ito pinansin ni Yuno dahil hanggat kapaki-pakinabang siya, sapat na iyon. Ang kailangan lang gawin ni Yuki ay utusan siya at gagawin niya ito. Nagkaroon sila ng engkwentro kay Ahi at Maru. Si Yuno ay natalo laban sa kanilang koordinasyon. Galit na galit si Maru na makita siya, sa halip na protektahan si Yuno, kinuha ni Yuki ang kanyang telepono at galit na nagtanong, anong uri ng pag-ibig? Ito ba? Inamin ni Yuki na mahina siya at kailangan umasa kay Yuno. Naiinis si Maru, sinabing mamatay at itinapon siya sa sahig. Nang mawalan ng malay si Yuno, bumalik kami 14 na taon sa nakaraan sa tore ng Sakurami. Iniwan si Ahi ng mga magulang. Naghintay siya pero walang dumating. Nakilala niya si Maru na ulila rin. Sa paglaki nila, si Maru, si Ahi ay laging malapit. Noong una, ayaw ni Maru sa pagiging clingy ni Ahi, pero naglaan pa rin siya ng oras. Habang tumatagal, nahulog si Ahi sa kanya, pero hindi umamin at pinanghahawakan ang one-sided crush. Sa paaralan, iniisip ng ilang babae na nagde-date sina Ahi at Maru, at ang pagpapanggap ni Ahi na siya ang pinakamasayang babae kahit walang kasintahan, ay nagdulot ng selos at galit. Kaya para maturuan siya ng leksyon, ginamit nila ang pangalan ni Maru at tinawag siya sa abandonadong pabrika. Dumating si Ahiu, ngunit nang makita niyang wala si Maru, nag-message siya. Di nagtagal, grupo ng mga lalaki ang pumasok. Sinabihan sila ng mga babae tungkol kay Ahi, walang magulang, kaya sumama siya. Binabasa ni Maru ang mensahe. Nalilito siya at sinubukang tumawag, ngunit nang hindi tumugon si Ahiu, nagpanik siya at sumugod doon. Dumating siya, ngunit huli na. Sa galit, binugbog niya ang lahat at pinatay sila.
Matapos mapagtanto ang ginawa, kahit hindi niya nagawang protektahan si Ahi, sinubukan ni Maru na kitilin ang kanyang buhay, ngunit pinigilan siya ni Ahi at nakiusap na huwag siyang iwan. Humihingi ng tawad si Maru at nangako na simula ngayon poprotektahan siya at hinding-hindi aalis. Sa kasalukuyan, ang mga tala-arawan ni Yuno at Yuuki ay inalis at sila ay ginagamot sa ospital. Ayon sa plano ni Aki, inimbitahan ni Nishijima si Manya at sinabi kay Yuuki na alam ni Manya kung paano talunin sina Maru at Ahi. Dahil dito, naabisuhan si Maru na may diary ni Yuki ng maling impormasyon. Para mag-ingat, hindi niya sinisira ang tala-arawan para makakuha ng dagdag na impormasyon. Habang inaasikaso ni Manya ang paggaling ni Yuki, bumisita rin sa ospital ang ama ni Yuki na si Kuro. May nagsabi sa kanya na ang anak niya ay nasa ospital, kaya pumunta siya upang suriin ito. Nalaman ni Yuki na ang kanyang ama ay may malaking utang at dahil dito, hindi siya nakauwi. Ngunit ipinangako ni Kuro kay Yuki na ginagawa niya ito at malapit na siyang umuwi para mapanood ng pamilya ang mga bituin tulad ng gusto niya. Sa gabi, habang nagpapagaling pa si Yuki sa ospital, si Kuro ay desperadong naghahanap ng isang bagay. Matapos siyang makatanggap ng tawag, nalaman namin na inutusan siya na sirain ang cellphone ni Yuki kapalit ng kanyang utang. Narinig ito ni Yuno. Kinabukasan, dumating si Nishijima sa orphanage na pinamamahalaan ni Yoshida, may-ari ng 8T diary. Hinala ni Kao na narito ang mga salarin kaya't sinalakay niya ito. Sa ospital, habang papaalis na ni Yuno si Kuro, pinigilan siya ni Yuki at tinanong ang nangyari. Ibinahagi ni Yuno ang narinig kahapon, naniniwala siyang ang inutusan ay ang 11th diary owner. Hindi naniniwala si Yuki kay Yuno. Pagkatapos ng ilang segundo, tinawag ni Maru si Yuno. Matapos malaman ng ama ni Yuki ang tungkol sa 11th diary owner, binantaan ni Maru si Yuno na dadalhin siya sa tore ng Sakurami. Sirain ang kanilang mga cellphone. Bumalik si Yuno at nagpaliwanag. Kapalit ng kaligtasan ng cellphone ni Yuki, gusto nilang bisitahin sila ni Kuro. Nalito si Kuro, pero alam niyang kasama nila ang tala-arawan, kaya pumayag siya. Ayon sa plano ni Yuno, maalis na sana niya si Kuro kapag nagkaroon siya ng pagkakataon, pero sinadya niyang kumilos sa harap ni Yuki para maabisuhan si Maru at makuha ang mga diary, kasama ang pagtanggal kay Kuro at sa 7 may-ari ng diary. Pagdating nila, lumapit si Kuro kay Maru at ibinaba siya. Hindi nagamit ang diary ni Yuki at Yuno bago masira, kaya hinamon ni Maru si Yuki sa tunggalian para patunayan na mahina siya at umaasa sa kasintahan. Nagalit si Yuki nang makita ang ama at buong lakas sumubo. Pero madaling hinawakan at itinapon ni Maru. Maya-maya, bumangon si Kuro. Sinira niya ang phone ni Yuki. Hindi makapaniwala si Yuki pero hindi siya namatay. Dumating si Yuno at inagaw ang baukwet na may totoong telepono. Napansin ni Yuno na peke ang phone dahil walang gasgas. Ibinigay ni Yuno ang phone kay Yuki at sinabing siya lang ang mapagkakatiwalaan. Lumapit si Kuro kay Yuki at hiniling ang phone. Nangako siyang bibigyan siya ng mas magandang telepono pag nabayaran na ang utang. Akala ni Yuki na pinagtaksilan siya ng ama, pero ngayon alam niyang walang alam ang ama tungkol sa mga diary. Biglang yumanig ang gusali, nabasag ang sahig sa ilalim ni Yuki at nahulog siya. Sina Yuno at Kuro ay nagmadaling iligtas siya. Inabot ni Yuno si Yuki at iniligtas. Pero hinawakan ni Maru si Kuro at dinala gamit ang diary. Nalaman ni Yuki na gagamit sila ng parachute para makatakas. Sa bahay ampunan ng Yoshida, naabisuhan si Nishijima tungkol sa sitwasyon sa tore ng Sakurami. Pumunta siya roon para hanapin ang mga server ng subsidiary na diary, ngunit hindi niya makita. Sa tour, masaya sina Maru at Ahi na makita na ikinasal na sila. Sa pinakataas na palapag, nakatayo si Yuno. Narinig ni Yuki na mahina siya kaya nagtago. Si Yuno na ang bahala sa laban. Galit si Maru at siningil si Yuno. Iniwasan niya ang kutsilyo at sinipa. Kinuha niya ang telepono at nalaman ang lokasyon ni Yuki. Pumunta si Maru sa kwarto pero wala si Yuki. Fake ang diary niya, kaya nasa panganib si Ahi. Habang lumalabas siya para balaan, binato ni Yuki ang dart at na-miss, pero pinatay siya ni Yuno. Hindi nagtagal, bumagsak ang gusali. Kinuha ni Kuro ang parachute at tumakas, iniwan si Yuki. Tinawagan ni Nishijima si Ria tungkol kay Yuki, kaya hinarap niya si Kuro. Ayaw aminin ni Kuro ang pag-iwan kay Yuki. Sinabi niya kay Ria na wala siyang alam at pinilit siyang palayain. Ngunit nagduda pa rin si Ria at inusisa si Kuro. Sa huli, napilitan si Kuro na umamin. Ngunit nang wala si Ria, nagpanik si Kuro. Sa loob ng gusali, bumagsak ang bubong at naipit sina Yuno, Yuki at Ahi sa semento.
Sa kabila ng pagiging suplado, natutuwa si Ahi na ligtas si Maru at ako. Maaaring mabuhay pero hindi iiwan ni Maru si Ahi. Gumagawa siya ng paraan kahit sugatan. Hirap siyang buhatin ang mga bloke kaya tinulungan siya ni Yuki at humingi ng tulong kay Yuno. Ayaw ni Yuno dahil mawawala si Ahi bilang bihag. Tinanong siya ni Yuki kung mahal ba talaga niya o psychopath lang. Gusto niyang magtiwala pero kung hindi siya pinapakinggan, mahirap para sa kanya. Ibinaba ni Yuno ang kutsilyo at tumulong. Pagkatapos, hinawakan ni Maru si Ahi at binigay ang parachute kay Yuki, sinabing alagaan ang mahal niya. Kasama si Ahi, namatay siya. Nakaligtas si Yuki at Yuno, ngunit dumating si Nishijima na may masamang balita tungkol sa pagkamatay ni Rias. Sa gabi, nakaupo si Yuki sa kanyang silid, nawasak sa katotohanan. Sinubukan niyang hilingin kay Diyos na ibalik ang kanyang ina, ngunit tumanggi si Diyos. Malapit nang magwakas ang kanyang buhay at kung walang pipiling bagong Diyos, mawawasak ang sansinukob. Sinabi ni Murmur kay Yuki na ang tanging paraan para maibalik ang kanyang ina ay maging Diyos. Sa mundo ng tao, nakilala ni Yuki ang ama na pumatay sa kanyang ina. Hinarap niya ito at sinabihan na sumuko, ngunit tumawa si Kuro at nagtanong kung may patunay siya. Napansin ni Yuki ang resibo mula sa pawn shop at nagtataka kung ano iyon. Sinundan niya ito para makita kung may patunay. Kinabukasan, tinanong ni Nishima si Yuno tungkol sa ikatlong bangkay sa bahay niya, pero hindi sumagot si Yuno at umalis. Kaya kailangan maghintay ni Nishijima sa ulat ng Ithi. Si Yuki naman, late nagising at dumiretso sa pawn shop. Nakita niya si Kuro na sumakay sa kots papunta sa shrine. Sinundan siya ni Yuki at inagaw ang bag para makita ang laman. Napansin niyang teleskopyo ito. Nagpasya si Kuro na sumuko, pero gusto muna niyang ayusin ang lahat. Pumunta siya para humingi ng tawad at ibalik ang teleskopyo kay Yuki. Ipinangako ni Kuro na pagkatapos ng serbisyo, magkakatrabaho siya ng maayos upang magsimulang muli. Pinatawad ni Yuki ang ama, ngunit nasaksak si Kuro ng gwardiya. Pinalibutan si Yuki ng mga gwardiya at sinubukan siyang salakayin. Sa galit, inalis ni Yuki ang mga ito gamit ang diary. Dumating si Yuno. Nagpasya si Yuki na maging Diyos at alisin ang bawat may-ari ng talaarawan. Habang nakatutok ang kutsilyo kay Yuno, nagbanta siyang papatayin siya. Hinalikan ni Yuno si Yuki. Gusto niyang mamatay sa kanyang mga kamay, pero bago iyon, gagamitin niya ito hanggang sa huli. Diyan nagtatapos ang video. Ilalabas ko agad ang huling bahagi, kaya i-like at i-subscribe. Salamat sa panonood.